Hi guys, and welcome back po to our page Philippines. And for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong sun, moon, at rising sign na Sagittarius. So, kung bago kayo sa chatting channel, please click the subscribe button, the notification, and palike na rin po ng video. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo, good luck. Kidding aside, pwede, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. So, para malaman mo kung ano to at para saan ba to and how you can benefit from knowing it as well. Ngayon, sa mga by the way, sa naghahanap po ng mga spell works po and also private reading, you can message me directly naman sa Facebook page natin, which is the same name, Tarot Page Philippines. So, same picture yun nandoon din po. Now, sa Guitar Sanda natin yung mga readings. They are for guidance purposes. You have your free will, so use it wisely, okay? So, tingnan natin. Ano bang cards mo ngayon sa Guitarius? How are you? Okay, so this weekly horoscope for April 8 to 14. Sun, Moon, at Rising ng Sagittarius. So your first, yung inner card mo, we have here is the King of Pentacles po, tsaka Higher Power. Now, one thing kasi about these two cards with the King of Pentacles, alam mo yung tipong, iba kasi ang concept ng ng mundo pagdating sa pagyaman. Ang concept ng mundo kasi kailangan magkaroon ka na magkaroon. Kailangan kumabig ka ng kumabig. Kailangan na marami kang property, madami kang pera, madami, laging ganon. Kailangan kumuha ka ng kumuha. Yun yung concept kasi ng mundo in comes to riches. However, iba kasi ang concept ng spirituality on how, paano ka magkaroon ng pera. So, pera-pera, mukhang pera-pera ang pag-uusapan natin ngayon sa Guitarius. It's actually, ang concept is parang nagtatanim. Kung ano yung, sabi, di ba, kung ano yung tinanim mo, yun yung inaani mo. And the difference is kapag nagtanim ka kasi, andoon na pwedeng hindi, ano yung pagbalik nun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, since sa dumakmak talaga kapag umaani. Sample na lang, di ba, pag nagtanim ka ng munggo, isang munggo lang. So, mag-sprout yun, and in time, pag tumubo, pwede ka umani na madami pang munggo. And then you can use yung ibang munggo na yun para maging pagkain mo. Then yung iba idagdag mo para itanim ulit. And that's how the universe work. Kasi when it comes to finances right now, what I'm seeing here kasi, yes, andun yung point na parang medyo may mga iba sa inyo sa House of Sagittarius na medyo tumatagilid yung finances. What is it in your hand? Anong hawak mo? Yun yung tanong ng universe ngayon. Ano yung hawak mo? Bigay mo. Then the universe, siya yung bahalang gumawa ng paraan para paramihin to. Siya yung gagawa ng paraan para umangat to. Siya yung gagawa ng paraan para magpagyaman to. Alam mo yung tipo na you know what you need to give up eh. May mga kailangan kang bitawan sa Guitarius. May mga bagay, may mga tao actually, na kailangan mo i-let go. Even their mga thoughts, may mga feelings, hindi lang kasi to physical, hindi na relationship, pwedeng nasa field to ng emotions mo or field ng relationship. Pwedeng emotions, pwedeng galit, madaming pwedeng possibility to na pinapabitawan sa ng universe. Once you let it go, expect na itatanim to ng universe. Ero pa paano yun kung negative, like say negative emotions yung i-let go ko. Don't worry, Sagittarius, why? It's an energy. And ang law kasi ng energy, simple lang. Hindi ka pwedeng mag-create nito, hindi mo pwedeng sirain to. Pero, ang maganda nito, pwede mo tong i-transform. Paano yun? Example, di ba? Solar energy, ilaw ng galing araw, ginagawang kuryente. Natra-transform lang siya. Ganun din. Kung negative man to emotions mo, negative man itong nararamdaman mo, negative man itong taong to, itong event na to, huwag ka mag-alala. Give it up. Bitawan mo. Ibigay mo, then wait and watch kung paano to baguhin ng universe. Gawin niya to na mag-work para sa'yo. Gawin niya na aayon to para sa'yo. Gawin niya na magiging kapaki-pakinabang to para sa'yo. So ano nga ba yung mga hawak mong yan? Ano bang hawak mo? It's time to let go.
minsan letting go is the best decision that you will ever do. Pero bakit nga ba hindi mo ma-let go? So we have your crossing card, si pangalan nito, Destiny, tsaka si Regeneration. Mahirap talaga minsan ng change. Aminin natin yan. Nakakatakot minsan yung mga pagbabago. Nakakatakot minsan yung mga kailangan nating kasi nga, actually maraming tao ang resistant sa change. Pero being a Sagittarius, alam mo, nafo-foresee mo na, naiisip mo na, napapansin mo na kung ano yung mga magiging magandang pagbabago. Yes, andun tayo sa realidad na may mga possible negative kang ma-encounter, which is normal. Pero wag mong hayaan na doon ka mag-focus. Yes, there will be negative. Andun yung point na kapag binitawan, parang aminado ko, nung may mga galit ako ng si ibang tao, nung ayoko siyang bitawan kasi parang feeling ko part ko yun eh. Pero na-let go ko, una parang I feel so empty. Kasi parang alam ko ang parte ko na yun eh. Pero nung na-let go ko siya, hindi pa yung universe, so walang ipapalit yun doon. When I learned how to let go, nung binitawan ko, bumitaw na ako sa mga yon, mas nakahinga ako na maayos, mas naging maganang buhay, mas naging madaling mag-isip, gumalaw, kasi mas madali na ang lahat. It's a decision na kailangan mong gawin. Decision to na kailangan mong panindigan. Hindi to one time eh. Kasi matagal yun na naka-imbak sa'yo, matagal yun na nakatanim sa'yo. So, it's the universe saying na, sige, kailangan araw-araw mong desisyonan na bitawan mo to. Araw-arawin mo na piliin na hindi na ganun yung mga hawakan mo. Na binitawan mo na siya. Kasi may tendency, babalikan natin to. May magte-trigger at magte-trigger niyan. Magre-react tayo na magre-react. Normal. Pero after nun, nag-react ka, kinuha mo yung sabi natin sama ng loob. That's normal. Pero bitaw mo ulit. It's a decision. Hindi mo pwedeng sabihin, napilitan ako. It's actually, nagpapilit tayo. Pero Iro, hindi ko kaya na bitawan. Yes, kaya mo. Kaya nga, di ba, meron tayong verse sa Bible, as seek, knock, as it will be given, seek you shall find, knock, and the door will be open. Ba't kailangan mo paghirapan? Ba't kailangan mo pahirapan sarili mo? Bakit kailangan bitbitin mo yon? When you can ask, babalik tayo sa una mong card, you can ask the higher power, natulungan ka. Diba? May paraan, kapatid. May paraan, Sagittarius. Pero tingnan natin, ano ba ang yung crowning card right now? Ay, Chariot, tsaka Breathe. O sige na, ikaw ng workaholic. Ikaw na talaga yung naghahanap ka ng more movements. Kasi nakakatuwa eh. Ito ang Chariot kasi, connected to or associated to sa zodiac sign na Cancer. Now, Cancer is about family. It's about yung di ba ang Cancer, ano siya yung alamang tuloy. Alamang naman talaga. Talangka, ganun. Crab. So, andoon na hard yung shell niya, pero deep inside, masarap. Malambot. So, parang ganun din eh. Gusto mong maging strong for a lot of people, maybe for your family, your friends, sa mga inaalagaan mo, sa mga tinutulungan mo, sa mga taong ini-inspire mo, or maybe para sa sarili mo lang. Pero gusto mo kasi maging hard. Pero deep inside, you want to be also soft. Andoon kasi yung isa sa mga crowning desires mo dito, hinahanap mo, is constant movement. Ang hirap, kasi ano yun eh, parang doon mo nakikita na parang, eto yung worth ko kasi may nagagawa ako, nagaganap ito, na-pursue ko ito, na-develop ko to. So you have that desire. So, don't worry kasi yung universe may ginagawa. Pero minsan kasi kailangan mo din huminga with the card of Breathe. Kasi andun na, so sobrang dinedesire mo na marami kang gagawin, andun naman yung punto na hindi, na yung mga importanteng bagay, baka ma-neglect mo along the way. So, kailangan mo huminga. Minsan may mga bitaw mo na yung mga hinahawakan mo, ginagawa mo, hinga para mag-refresh ka lang ng konti. Kasi ang nakikita ko dito, may part doon na parang nagkakaroon ka ng frustration na parang may ines ng konti na ano ba to? Kasi bakit ganyan? Bakit ganito? Wait, kalma tayo.
Minsan kailangan mo talaga huminga. Minsan kailangan mo bitawan. Minsan you need to let go so that you can regain yourself. Ano nga bang base card mo? So we have here is judgment and no place like home. Yeah, more on family nga tong for your desire. Well, sa judgment kasi andoon na tinatake iba sa inyo sa House of Sagittarius. May tinatake kayo na gusto niyo maging challenge to. Na may mga gusto kayong patunayan do sa mga nanliit sa inyo. Especially within the family, na parang may mga iba, pag sabing family, hindi lang kadugo Pwedeng family na ito yung mga tinuring mong pamilya. So, andoon na may mga, with the card of judgment, actually, nasa retrograde pa tong reading na to. So, may possibility, may mga magpaparamdam ulit o may mga sabihin natin na may mga matang nagmamasid, may mga tenga. May sabi nga nila, di ba? May pakpakang balita, may tenga ang daga, nilalagay sa pansit. So, andoon na may makakarating at makakarating to doon sa mga yung mga, alam mo na, mga feeling nila magagaling sila masyado, ang perfect nila, ganon. So, it will go back to them and they will know the good things that you have been doing. Nagigets kita kasi actually one of the best ways ng pagganti is hindi manakit. Best way is to parang ipakita sa kanila na mali sila, na you're getting better, na umaangat ka, nagagawa mo to, nabibili mo yung ganyan, nakangiti ka, that you're not affected. Pero andoon na, merong your success will speak for you. Tingnan natin, ano bang nakalagay sa iyong recent past. So, we have here is the 6 of Wands and number 20. Imagine. Well, mahirap din talaga mag-decide kapag kinokontrol nila yung dapat na decision na dapat ikaw yung may hawak. Yung nakakaloka kasi minsan may mga tao, yung tipong alam mo sa sarili mo na ito yung kapasidad mo. Pero aarte sila na hindi, dapat ito, dapat ganyan. Intindihan natin na nakikita nila yung potential mo in that field. Pero they need to, nalilimutan na lang i-acknowledge na iba kasi yung potential mo to, pero yung heart mo nandito. Kasi 'di ba sabi nga sa, I forgot kung saan sa gospel, sinabi doon, where your heart is, there your sa Matthew yata yun. Where your heart is, there your treasure will be. Tagalog, kung nasa ng puso mo, andun yung kayamanan. So, yun yung pinapaalala sa'yo ng card sa past mo. So, that's why you need to let go then. Bitawan mo. Bitawan mo din yan. Yung mga neglects, yung mga parang, kasi sabi ni ganto, sabi ni ganyan, ganto dapat, eto yung maganda para sa akin. Alam mo yung, yes, you understand na yun talaga yung target nila for you. Sabi natin, they mean well. Maganda yung gusto nila para sa'yo. Pero, they also need to understand na meron kang ibang desire. However, ito rin paalala sa'yo, paano nila malalaman na yun ang gusto mo kung hindi ka magsasalita din? Diba? You need to communicate. Kasi, kung tignan natin kung ano yung magiging development ng bilang ikaw, ayun, Knight of Cups, tapos number 2, Yin. Kasi kung hindi ka magsasalita, ito lang ang kineme ng cards. Kineme. Kung hindi ka marunong hindi mo gagawin magsalita, hindi mo gagawin na maging honest sa iyong nararamdaman, andoon na sa tatahimik ka na lang. Parang, alam mo yung tipong ma-feel mo na wala ka ng power. Eto pwede mong baguhin pa to Yung parang feeling mo na lang na, sige, nakiki-ride on ka na lang. Parang yung voice mo hindi na naririnig. Tapos eto masakit. Na kapag nagsalita ka, ang dating sa kanila, bastos ka. Na tipong wala kang modo, wala kang galang. Kasi ma-establish sa kanila na ganun ka. Which is, na yun nakakainis na taga sa toxic culture din natin na kapag hindi ka nagsalita,
bastos ka, 'pag nagsalita ka, bastos ka. Minsan 'di mo alam kung saan ka lulugar. So, it's time that you make the necessary changes. Speak up. Kasi yun yung kumbaga bitawan mo na yung mga fear mo din na baka mamaya ito yung sabihin, maging reaction, maramdaman. It's something that you need to work on din. Tingnan natin yung physical environment mo. So we have here is the Four of Cups and yung Oracle card. Why? So, 4 kasi is about structure eh. Leadership, ganyan. So, yung Cups, water, emotions, tsaka heart. Ang hirap maging, ang hirap minsan maging strong kahit hindi na. Ang hirap yung tipong, nagets ko yung point mo eh. Gusto mong magsalita, gusto mong mag-breakdown, siguro yung pinakamagandang term na maisip ko. Gusto mong mag-breakdown na, pero andun yung punto na hindi mo alam kung paano gagawin. Kasi may mga nakatingin sa paligid mo. There are people na, sabihin natin na nakatingala sa'yo, may mga tao na mataas yung respeto. Nagagets ko naman na ayaw mo silang parang panghinaan ng loob. Kasi nagiging source ka nila ng lakas ng loob eh. Nagiging sandalan ka nila. Ikaw yung takbuhan nila. Gets ko yun. Pero pinapala sa'yo in a physical environment na there are people around you naman din na willing to listen, willing to help, willing to extend yung pag-intindi, pakikinig, na pwede mong sandalan yung balikat nila. Naghihintay lang naman tong mga taong to. Andoon na ikaw yung kailangan, of course, ikaw yung may kailangan eh. So, approach. Yes, there are people na makakaramdam. May mga tao na sensitive, yung mga tinatawag ng mga empath. Makakaramdam sila yon. Pero, hindi minsan kasi may mga tao, they don't want na biglang magtanong sa'yo kasi ayaw nilang lumabas na nanghihimasok sa sitwasyon mo. They're just waiting for you na magbigay ka ng sign na you're opening yourself to them. Ang tanong, kailan mo gagawin to? So, andito yung pinapala sa'yo ng card na please, find time para, alam mo naman kung sino mga pwede mong pagsabihan eh. May idea ka naman kung sino mga pwede mong lapitan. It's time that you give yourself the chance. Bitawan mo, sorry ito yung gagamitin kong term, bitawan mo yung pride mo din. Kasi minsan yung tipong akala natin na ayaw natin magpakita ng kahinaan. Actually, pwedeng nagurot yan din sa pride. Pero may mga tao kasi na once na mga matured na tao once nagpakita ka, naging honest ka about sa nararamdaman mo, sa pinagdadaanan mo, mas tumataas yung respeto nila. Kasi kailangan ng matinding lakas ng loob para magsabi ng totoo. Di ba? Kasi maraming bibitawan dun sa proseso na yun eh. Well, your emotional environment, physical emotional pa. Emotional environment sa 10 of Cups and flexibility. Okay, nagigets ko naman. Yun nga, yun yung binanggit natin kanina na ang hirap maging, pangit ng term pero ang hirap pag-pretend, no, na okay tayo. Ang hirap magpakita or alam mo, parang nakasuot ng maskara, tapos nakangiti yung maskara, pero deep inside malungkot. Parang, actually, pinaka-term na gusto kong gamitin, hinagpis. Kasi, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo next, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo susunod. Parang, kumaga, bawat sulok, pero pinapakita mong okay ka. Pero pinaparamdam mo that you're good. Pero andun yung punto na pinapakita mo na okay lang lahat, we're fine. So yan. So it's time that you allow yourself na maging kailangan mo talaga ng emotional release eh. Kailangan mo ng siguro yung term na tinatawag yung inner healing, healing of the emotions. Kasi madami nang gumagawa nun eh. Madami nang gumagawa ng physical healing, pero emotional healing kasi nalilimutan, di nabibigyan ng pansin. This is what you need right now. Totoo lang.
Ano bang hopes and fears mo? The moon, tsaka 18. Ayan, serendipity. Okay. Ay, ang moon kasi, it's about the emotions. It's our emotions. In astrology, that's your emotions eh. So, andun yung phases mo, nagbabago ng phase yan. Unlike yung araw, constant yan, bilog kung titignan mo. Nagbabago siya ng anyo habang lumulubog siya. And once in a while, may eclipse. So, nagbabago itsura. But the moon, in the next 28 days, sa pag-ikot niya sa mundo, nagbabago yun. Nagbabago ng phases. Diba, waxing gibbous, first quarter, mga ganyan. Waning, ganun. Full moon yung moon. So, andun naman, naghihintay ka lang naman talaga. Alam mo, wag mo nang hintayin. Wag mo nang hintayin na merong mag-reach out sa'yo. It's time that you are the one. Oras na ikaw yung mag-reach out. Pag hindi mo na kaya, magsalita ka. Pag hindi mo kaya, ay bulalas mo. Pag hindi mo na kaya, say. Kasi, alam mo, eto, yes, andoon na one of your fears na baka mamaya may mga taong lumayo. Alam mo, good nga yun eh. Kasi doon mo makikita kung sino yung mga really talagang concerned sa'yo. Kasi, nung time na weak ka, nung time na mahina ka, doon mo makikita kung sino yung concerned sa'yo. Doon mo mapapansin kung sino talaga yung willing na to stand by your side. At mafi-filter mo yung mga tao. Your possible future natin na lumalabas sa guitars is the 10 of Swords, tsaka number 28, building blocks. Ang ma-expect mo, hindi ko alam kung ano to eh, talagang gagawin, based sa decision mo or based sa plan ng universe. Pero mag-expect ka, talagang may mga tatanggaling tao. It will be people that will be removed. Mga tao na andoon na tinutulungan mo. Talagang sabihin natin, salaan. Mahirap pero masakit. Pero pag binitawan mo, it's for your own benefit. Siguro gusto pa natin sa ng universe, hindi lahat ng taong matutulungan mo. Learn to balance things up. And kung kailangan bitawan, bitawan mo na. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung readings po natin. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung, again, kailangan nyo po ng private readings and spellworks, you can message me in Facebook, which is Tarot Page Philippines. So, yeah. So, I hope nakatulong po yung reading. So, sa mga kasama ko po, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet. This is Aero. Keep safe and goodbye for now. Thank you.